Assalamualaikum po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puwede kayong pakilala? Ah, Ako po si Taib Amil bilang Barangay Captain ng Ginanta, Albert. Barangay Municipality of Albarca. Hmm. Puwede niyo kami kwentuhan dito sa inyong barangay, papaano kayo namumuhay at ano yung mga pangunahing kabuhayan niyo dito? Dito po ang kabuhayan ng taga Ginanta, ang nyugan, pati ang mga ibang tanim na mga kamunting kahoy, kamote, yun lang ang mga pagkatapos pagdating ng panahon ng 1986, 86, nagtanim ng mga goma, pagkatapos na yung nadagdagan ng kabuhayan sa mga goma, pero unti-unti lang. So, major crops niyo ngayon ay goma. Goma Saan niyo po binebenta? sa lamitan, meron din papasok ditong mga tao nagbili. Magkano per kilo ngayon ng goma? Ngayon dito sa amin na 27 28 yata. And then, yung kopras po, Ang kopras sa 19 per kilo saan niyo binebenta po? sa Lamitan. Sa Lamitan. Lamitan. So, paano po, kamusta po yung peace and order dito sa inyong barangay? Ano yung mga ginagawa ninyo? Napaka-peaceful ng Ginanta na ngayon. Kahit gabi magdaan kami, very peaceful. Kasi ang noon ang Ginanta Barangay bale hatiin yan ang kalahati sa barangay Bauno Paggesit sa Bauno Paggesan. Dati MNLF lahat ang mga tao nila dito. Pagkatapos ang Ginanta proper MILF, na pag nagkasundo na ang gobyerno pati MILF, na ngayon parang peaceful naman kami. Yung palagi na naman ang hinihingi namin kung paano naman ang mga kabuhayan at paano naman may tulong ng mga gobyerno sa amin, lalo-lalo ng mga proyekto. Imagine dito, alam mo na ng mga ibang tao, wala pang silang bahay. Alam mo, parang bahay-bahay kubo lang. Yun, nakaawa na naman ng mga tao dito. So, gusto nyo humingi ng pabahay? Mga pabahay. Mga ilang bahay po ang kailangan? Ilang pamilya pa po ang kailangan ninyo? Dito sa sentro ng kwan na Bauno Paggesit, sa Bauno Paggesan, ma'am, dapat meron mga 50 houses. 50 houses. Kasi sa Ginanta proper meron na, pero hindi pa na nakumpuni hanggang ngayon. Hindi po natapos. Mga ilang housing po yun nandoon? Andoon 15. 15 housing. So, aside from that, ano pang gusto nyong hingiin na tulong sa gobyerno? Sa gobyerno, ma'am, mas lalo namang tubig. Wala kaming tubig. May water source po ba tayo dito? Saan tayo pwedeng kumuha ng tubig na pwedeng i-develop natin? Para pwede ang i-develop, ma'am, galing sa Kwansa dito sa barangay, municipal Ungkaya. Yung noong bale dalawang na ang source namin, galing yan sa Kwan, galing yan sa Buhi Paho. Malayo po. Pero pag ngayon, hindi naman kami maabutan dito kasi tinanggal ng tao taga Tipo-Tipo Municipality. Yung tubo? Ang tubo. So, pasakit kumukuha ng tubig ka? Wala, dito sa amin parang wala man source sa ganyan pag hindi galing doon. Napuntahan na, nag-observe na mga engineer dito, galing dito, pagkatapos basta palagi na naman kung source, kung halimbawa sa water system, galing yan doon sa taas. So ngayon, paano kayo kumukuha ng tubig? Pag na dumating na ang dry season, ganito ang panahon, ma'am, punta sa Barangay Bukalaw, punta sa Basilan, yung dinaanan palagi sa tabi ng Barangay Tipo-Tipo. Yun. Doon kayo? Doon kami nagkuha. Pero mga sa dry season, mga bale 4 na buwan, pagkatapos wala na kami tubig dito sa buong Ginanta. Ang water, ang light po ninyo? Wala po. Solar lang kayo? Solar light lang. Solar light. Wala pa rin. Ilang sitio po meron kayo dito? Chicho, Bauno Paggesan, Salangan, Manunggol, Buhi Teggep, Patugo. Patugo. Yung bale 5. Ilan po yung population natin dito? Ang population namin noon kasi nasira yan. Ngayon bale 1,268. 1,200. Imagine, yun ang sinabi kong nasira kasi ang elector namin 1,240. Ibig sabihin ilang tao lang hindi nakarehistro. Pero noon nang may conflict
yung during ng conflict ng conflict dito sa amin. Pagkatapos parang naggising ba, yun ang nag-solve. Hindi sila nakapasok kasi alam mo matakot man. Hindi na inikot nila ang buong ginanta. Pagkatapos hindi na census lahat. Sa yung inasahan namin dito sa sunod sa 2025 baka na census nila lahat. Ang census na lahat. Yun yung gusto ko. So, may school po tayo dito Meron po. Bono Peguesan Elementary School. hanggang grade 6. Hanggang grade. May grade 7 na. Wala pa. So, may daycare po tayo. May daycare po. So, ano po yung mga tulong na bigay natin sa barangay? Para po sa mga teachers, sa school, sa mga estudyante. Mga teacher, parang okay rin kasi ang mga teacher parang regular lahat. Pero ang ng daycare lang, ako na lang pero wala pa man kami kahit ng mga daycare center wala po. Kasi bago noon na pa. So, Kap, may health center tayo dito? Meron po. Bago pa yun. Hindi pa niya inaugurate. Ay, turn over pa. Hindi pa Pero may BHW kayo. Meron pa. Magpapaanak kayo dito? Bali, 4. Magpapaanak din. Okay. So, Kap, malinis ang barangay. Anong araw ang paglinis? Saan yung tinatapon ng basura nyo? Parang yung sa kanyang-kanyang lang nagtapon ng mga kuwan. Oo. Pero nag-order kami para yung tinatawag sa amin ang paglisin ng kauman, ang tinatawag binabanggit sa orientation namin. Pagkatapos nag-advise na lang dapat may ginawa na yung hole nila para itapon nila ang mga kuwan ng mga basura, lalo na mga pampers para hindi kinakalat ng mga aso, mga ano sa daanan. Ganyan ko na lang. Sabi naman ako. So, Kap, ano po yung gusto nating iparating sa BARM government? Gusto niyo pang sabihin sa kanila, hihingi na tulong? Ang hinihingi namin ng tulong, ma'am, yung first yung sinasabi ko, tubig, pagkatapos pabahay, pagkatapos yung mga light, yung pa rin kurente kasi wala man kami. Yan nga talaga ang hinihingi na mas lalo na ang kabuhayan ng tao. Alam mo na. Ano po yung klaseng kabuhay na gustong ibigay sa inyo? Sa palagay ko, ma'am, dito sa amin, nagtanim din. Pero kung wala din suporta sa pagtanim, kung magtanim silang mga gulay, pagkatapos kahit yan yung in-stock, pagdating na mas lalo na talaga ang tubig, pag sa dry season na ganito, kahit yung pagkuhan ng mga tanim, wala na naman. Tubig na matay na. So, yun po yung hihingi niyong tulong. Oo, yung hinihingi na. Meron pa po? Ano pa, siguro. Bali, 3. Tubig, light, pabahay, pagkatapos. Yun lang siguro. Okay, Kap. Thank you, ma'am. Thank you po.